I swallowed hard. Nadagdagan ng kaba ko habang tinitingnan ng babae sa harap namin na umiiyak. Trish, hindi dito. Ayaw mo bang marinig ng babae mo ang lahat? Get out of here. Malamig na sabi ko, pero parang walang marinig ang babae. My company is not a place for her whims. Trish, hindi dito. Muling sambit ni Zeus, pero umiling ang babae na halos maglupasay na sa kakaiyak. I don't know why she's crying, when I could only see anger in her eyes. Buntis ako, Zeus! Buntis ako at ikaw ang ama. Tila nabingi ako sa narinig. Hindi ako nakagalaw at parang nawala lahat ng dugo sa katawan ko. Ngayon parang gusto ko nang matulog at magising ulit at ituring na panaginip lahat ng to. At pakiramdam ko biglang nabasag ang puso ko nang dahan-dahan na bumitaw si Zeus sa pagkakahawak sa akin. I swallowed hard and I felt the strong pain in my head and in my heart. Namuuri ng mga luha sa mga mata ko habang naninigas ako sa kinatatayuan ko ngayon. What? Nangihinang tanong ni Zeus. Oo, buntis ako at ikaw ang ama ng dinadala ko, Trisha said before she ran out of my office. Napaawang ang labi ko at hindi ako makapagsalita sa gulat. Zeus turned to me. Nagmamakaawa ang mga mata niya. May kaunting luhang namumuo. Mas lalo kong naramdaman ng paghapdi ng puso ko dahil doon. And I stopped my tears from falling when he followed Trisha without saying anything. I understand it. Damn. Biglang sambit ni John. Biglang umikot ang paningin ko. Tuluyan akong nanghina pero mabilis akong nasalon ni John. Kaya hindi ako natumba. Hey, are you okay? Nag-aalala na tanong niya. Kaya napakurap ako bago tumango. I need to go. Sabi ko kalaunan. Sa kadahan-dahan na lumabas ng opisina. At sumunod naman siya sa akin. Na tila nag-aalala pa rin. John followed me until I reached my car. Mabilis akong nagmaneho pa uwi at habang nasa daan, ay biglang rumagasa ang mga luha ko. I cried while driving. Nanalabo ang paningin ko at nang maipit ako sa traffic, ay doon ako biglang napahagulgol. I just made the good decision not to let Zeus enter my life fully. I am hurting right now. Hindi ko alam kung bakit. Parang pinipiga ang puso ko. Hinang-hina ako nang makauwi. Halos mapuno na ng luha ang buong mukha ko. Pero hindi pa rin humihintong sakit. Parang unti-unti akong nababasag. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. It's my fault. It's my damn fault. Because I let him affect me. Sa gitna ng paghagulgol ko, ay biglang nag-ring ang phone ko. Mabilis ko iyong tiningnan. I cried even more when I saw Zeus' name. I shook my head. It's all done. It's all done. Mabilis kong binatong cellphone ko na mabilis nitong ikinasira. He's gonna be a father now. It's my time to back off. I am not evil. I will not ruin them. Those happy moments with Zeus are just a taste. Pinaranas lang sa akin na maging kontento, malaya at masaya sa kaunting panahon. And I do appreciate it. I do appreciate those moments. It made me feel alive. Naranasan ko na parang maging isang tao. Kahit mabilis na panahon lang ay naranasan ng puso ko na tumibok. I realized that it's not just a simple attraction. It's deeper. I don't know what to call. Hindi ko na pagtutuunan ng pansin kasi tapos na. Those days with him are just like a dream. It's so fast. It's so fast, yet it hurted me so much. I've never felt this way before. It's more hurtful than how my parents treat me. Kung noon basag lang ako dahil sa pamilya ko, ngayon durog na ako. And who am I to say anything? What will I say? Sinong makikinig? No one will hear me, so I better shut my mouth up. I better cry secretly. I better hide my pain. I better act like nothing happens. I got sick because of too much crying that day. Pero kahit ganoon ay pumasok ako sa trabaho para ipagpatuloy ang pag-aayos para sa anniversary. A few days from now, the anniversary party will happen. At hindi ko pwedeng gawing dahilan na may sakit ako dahil hindi yun papakinggan ni Daddy at Mommy. I continue my works kahit na parang mababasag na ang ulo ko sa sakit. Ilang beses na rin akong sumuka. My body is so weak. Nanatili lang ako sa loob ng opisina. Tanging si Ann lang ang lumalabas-masok. Tiniis ko ang sakit ng ulo ko at ang lagnat hanggang sa matapos ang oras ng trabaho. At 5 I decided to go home.
I feel so weak, yet I managed to enter in the elevator. Habang papasara ang elevator ay natanaw ko si Zeus na nakatayo sa labas at tulalang nakamasid sa akin na tila nagdadalawang isip kung papasok o hindi. Napaayos ako ng tayo dahil doon. Saka sinalubong ang mga tingin niya, pero hanggang sa tuluyang nagsara ang elevator ay wala siyang ginawa. Biglang pumitik ang dibdib ko sa sakit. Dinaan ko lang sa paghinga ng malalim ang lahat hanggang sa unti-unti itong mawala. Nang makauwi ako ay kaagad akong nagsuka ng marami na halos mawalan na ako ng lakas. Lantang-lanta ang katawan ko, kaya nakatulog ako kaagad ng walang kinakain. The next day I woke up because of the same reason. Mabilis akong tumakbo papunta sa banyo para sumuka. At dahil walang laman ang tiyan ko, ay puro tubig ang nailalabas ko. Dahilan para mapahiga ako sa sahig ng banyo dahil sa panghihina. Gumapang ako palabas. I feel so weak. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Parang bumabaliktad ang sikmura ko na hindi ko maintindihan. Nagugutom ako pero ayokong kumain. Because of my condition, I decided not to work. Dahil hindi ko kaya kahit ang tumayo ng matagal. Bumalik ako sa pagtulog. At sa muling paggising ko, ay nakaramdam ako ng bahagyang ginhawa. Kaya doon ako bumaba para kumain. Pinilit ko ang sarili kong kumain kahit wala akong gana. Matapos kong kumain ay muli kong sinuka ang lahat pero hindi tulad kanina. Ay medyo may lakas na ang katawan ko. I am shivering. I need to see a doctor. I ate again. And I made sure that my body had strength before driving towards my trusted clinic. I was wearing a sweater and pants. Nilalamig ako kahit ang init-init ng panahon. Parang lumalabas ang init sa mata at ilong ko. At idagdag pa na sumasakit ang ulo ko na tila pinipiga pa rin. Oras-oras ay parang gusto kong masuka. At sinabi ko sa doktor lahat ng mga yon. Miss Remulla, I suggest that you must try this, she said. Napatingin ako sa maliit na box na inilahad niya. At labis akong nagulat nang makita kung ano ito. What? No, I said while shaking my head. According to your symptoms, I really suggest that you must try this. I forward you to my friend who knows a lot about this. Tulala akong lumabas ng klinik. Habang hawak-hawak ang maliit na box na nagbibigay sa akin ng labis na takot at kaba. This can't be. It's not true. But when I saw 2 lines on the pregnancy test, I literally went numb. Namutla ako at hindi nakagalaw sa sobrang gulat. Halo-halo ang emosyong nabuhay sa katawan ko at hindi ko alam ang gagawin ko. Takot na takot ako. Humigpit ang pagkakahawa ko sa maliit na bagay na yon at napapikit ako ng mariin. Gusto kong isipin na panaginip lang itong lahat. Pero hindi. Hindi ito panaginip. Congratulations! You are 6 weeks pregnant. Parang nabingi ako nang marinig ang sinabi ng doktor. Ayaw kong maniwala. This is just a dream. Dahan-dahan kong hinawakan ang tiyan ko. I'm 1 month pregnant? In Cebu. Something happened between me and Zeus in Cebu. I shook my head. Inisip kong mga araw na lumipas. At hindi ako makapaniwala na konektado lahat. I'm pregnant, I murmured. I still can't believe it. Hindi ko maisip kung bakit tumating ang ganito. Ngayong ang dami-dami kong iniisip. How can I take care of this? How can I be a mother? Paano ko pangangatawanan to? Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. I wanted to cry for my baby. I don't want my baby to be like me. I still can't proceed that I am really pregnant. Pero dahil sa nalaman ko, ay doon ko napagtanto na hindi ako pwede magpalipas ng gutom. I am not the only one who owned this body now. I am now sharing with someone. I entered the Japanese restaurant. Mabilis akong nakaramdam ng pagkahilo sa pagkain. Pero pinilit kong sarili ko na kumain kahit kaunti. I am in the middle of eating. When I saw some familiar faces entered, I immediately found Sue's eyes. Natigilan siya nang makita ako, pero may sinabi sa kanyang babaeng kasama niya na nakita rin ako. Kaya mabilis akong yumuko para magpatuloy sa pagkain, na tila walang pakialam. They chose the table near mine. I did not flash any emotions in my face. Ngayon nagsisisi na ako na pinili kong kumain sa restaurant na to. I should have eat in a 5-star restaurant. Ilang sandali pa'y may umupo sa harap ko. Mabilis ko itong binalingan at doon nakita ko si John na nakangisi. I suddenly crave Japanese food. I'm so lucky that I found you here.
Sabi niya saka mabilis na hinawakan ng kamay ko para maisubo ko sa kanyang nasa chopstick na hawak ko. He smirked even more. Matapos yun ay hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagbaling niya sa kabilang table. Napatingin rin ako sa kabila dahil doon. I saw Zeus with his fiancée and an old man which I think is the woman's father. Nagtama ang mga mata namin ni Zeus. He's serious as I am right now. I got the invitation for your company's anniversary party. Does their CEO need a date? John asked, so I looked at him. I'm not in the mood, John. Mahinang sabi ko. Yeah, you look sick, he said before calling the waiter to order his food. Bawat subo ko tila may nagmamasid sa akin. Bawat galaw ko ramdam na ramdam ko na parang may nagbabantay sa akin. It's uncomfortable. Mabilis akong tumayo saka tiningala ako ni John. I need to go to their washroom. Sabi ko saka mabilis na umalis sa table. Nang makapasok ako sa washroom, ay mabilis akong nasuka. Nailabas ko lahat ng nakain ko kanina. Pagkatapos kong masukay may biglang pumasok. Mabilis akong umayos ng tayo at mabilis na napatingin sa kakapasok lang. I saw Trisha with her confident face. Mabilis akong napairap at naghugas ng kamay. Hi, Miss CEO. Nangaasar na sambit niya. Saka tumabi sa akin sa sink. Kaya nagkatinginan kami sa malaking salamin. I did not say anything. Hindi talaga mawawala ang tukso sa bawat relasyon. At sobrang saya ko na nalampasan namin ni Zeus yun. She said with her mocking tone. Still I stayed silent. I won't stoop that low. Hindi ako papatol sa palengkerang sagutan na gusto niya. Salamat at buntis ako. She said like she's very proud. In that case, I turned to her. Mukhang nagulat siya sa pagbibigay ko sa kanya ng pansin, kaya bahagya siyang napaatras. Yes, you should be thankful that you are pregnant. Because if you don't, Zeus probably sleeping in my bed every night. I said and her eyes turned angry. I smirked before rolling my eyes. Walang iya ka. Sa akin pa rin babalik si Zeus. 2 buwan na akong buntis. So sad. I don't care. Malamig na sabi ko. Saka ako mabilis na lumabas ng banyo. Nang makalabas ako ay bumungad sa akin si Zeus na nakasandal sa pader habang nakayuko. He felt my presence so he immediately looked at me. Mabilis ko siyang nilampasan pero bigla niyang hinawakan ng palapulsuhan ko. Kaya tumigil ako. My heart skipped a bit. You're marrying him? Nangihina na tanong niya. Pinigilan kong sarili kong lingunin siya. I can't. I don't think I am of league to answer your question, Mr. Anderson. Malamig na sabi ko. Saka inis na inalis ang pagkakahawak niya sa akin at tuloy-tuloy na naglakad palayo. I slightly caressed my flat tummy. I'll go. Malamig na paalam ko kay John nang makabalik sa lamesa. Mabilis rin siyang tumayo saka tumango. Let's go. I already paid for our foods. Sabi niya kaya tuloy-tuloy nga akong lumabas doon. What did I do to live like this? I followed my parents since then. I studied hard. Bakit ako nakakaranas nito? Bakit lagi na lang akong nahihirapan? Bakit kailangan kong pasanin lahat? I am pregnant with this child. But I badly know who he will choose. He will choose the woman he has known for a long time. Who will choose a proud, arrogant, ruthless, and spoiled person like me? Maybe that girl is right. I am the villain in their story. Tukso lang ako. Natukso lang siya ng pansamantala at bumalik rin. Unti-unti kong nilibot ang tingin ko sa venue kung saan ginaganap ang anniversary party ng kumpanya ngayon. Mga respetado at mayayamang taong imbitado. Mga politiko, negosyante at ilang mga sikat na artista. All employees of our company are present too. Dad's busy talking to our guests, same as my mom and my sister. Marami ring lumalapit sa akin at nakikipag-usap ngayon na hindi pa formal na nagsisimula ang program. I made sure that everything is polished and elegant. Kita ko sa mukha ng mga magulang ko na masaya sila. I made sure that the venue is elegancy as I am. The music is mellow. The foods are great. And everyone is in their best tux and gowns. Natigil ako sa pagmamasid sa paligid nang may lumapit sa aking mga negosyante para makipag-usap. Nadala ko sa pakikipag-usap kaya maski ako'y nagulat. Nang magsalita ang kinuha kong Masters of Ceremony sa gitna nang magsisimula na ang program. Mabilis akong nagpaalam sa mga kausap ko para pumunta sa table namin ng pamilya ko.
Mom and Dad was already there. At sabay naman kami ni Mira na dumating. Naghintay ako ng kahit anong salita galing kay Mommy at Daddy. Pero wala silang sinabi. I am expecting even a single good job. But it didn't came. Tinuon ko na lang ang pansin ko sa harap. The history of our company was showed and we are introduced. Pumunta kami sa harap at hindi na alis sa mga labi kong praktisadong ngiti na palagi kong ginagamit kapag may ganitong malaking party. I was introduced as the CEO and I delivered a short message to welcome everyone. Habang papabalik na sa table namin, ay nahagip ng mga mata ko si Zeus. Bahagya akong natigilan pero kalaunan ni napakurap ako at nagpatuloy sa paglalakad. We haven't talked again and I have no plans to talk to him. I suddenly remembered about my pregnancy. Wala sa sarili akong napatingin kay Mommy at Daddy. Dad stood and he went in front to deliver a short message. I'm sure they won't support me in my pregnancy. Wala silang pakialam. The program went well. The foods were delivered and everyone likes it. Matapos kumain ay tumayo kami para kausapin ang mga bisita na bumabate. I was even interviewed by some media. Hindi ko na nasundan pang mga pangyayari dahil marami ang lumapit sa akin at kumausap. I even saw John. He's talking to my dad. Hi, Iha. You are so great. I'm so proud of you. A famous socialite complimented. I genuinely smiled because of that. I could hear a lot of that from other people. Nang muling hanapin ng mga mata ko sina Daddy ay nakita ko sila sa hindi kalayuan. They are introducing my sister to some of the well-known businessmen. Bahagya akong napatulala sa kanila. Pero mabilis ring bumalik sa realidad nang may mga kumausap sa akin. The party is tiring. Bigla akong nahilo kaya nagpa siya akong lumabas ng hotel kung nasaan kami para magpahangin. Nang malanghap kong sariwang hangin ay bahagyang nawala ang pagkahilo ko. Dahan-dahan ko namang hinawakan ng tiyan. I gently caressed my flat tummy. Who would think that I'm pregnant? I sighed. Dahan-dahan ako naglakad para bumalik sa loob. Pero may natanaw akong isang lalaki. Sa hugis ng katawan pa lang ay kilala ko na siya. At nang mailawan siya ay nakita ko ng tuluyan ng mukha niya. I swallowed hard. Nagkatitigan kami. His eyes were serious, yet it's screaming weakness and sadness. I refused to acknowledge those. Congratulations, mahinang sabi niya. At doon ko napansin na may hawak siyang wine. Nag-iwas ako ng tingin. Hindi rin ako sumagot. The party is great. Dagdag niya. Bakit niya ako kinakausap ngayon? As an employee to his boss? I'm sorry. Doon biglang nagpanting ang tenga ko. Kaya mabilis kong tinaas ang kamay ko para patigilin siya sa pagsasalita. Oh, why are you sorry, Mr. Anderson? Malamig na tanong ko. Marahas siyang huminga ng malalim. Saka mahinang naglakad palapit sa akin. Pero tumigil siya ng 1 metro na lang ang pagitan namin. That hurts me for no reason. I grew up without a father. Hindi ko siya nakilala. I only had my mother and my grandparents when I grew up. Simula niya. Those words hurt me like hell, and I don't know why. Tila naiintindihan ko kung bakit sinasabi niya ito sa akin ngayon. Tila alam ko kung saan iyon pupunta. Kaya matapang kong sinalubong ang namumula niyang mga mata. It's hard, he added. Napakuyom ako sa kamao ko. Why are you telling me this now? Nanginginig na tanong ko. He sighed. I don't know what to do, ma'am. But I won't be selfish. Nahihirapang sagot niya. Mabilis akong nag-iwas ng tingin. Trisha needs me. Nang sabihin niya yun ay mabilis akong naglakad para bumalik sa loob. At ang puso ko na tila pinipiga sa sobrang sakit. Nahulog ang isang butil ng luha sa mga mata ko. Kaya mabilis ko yung inalis. I grew up without my parents by my side. I became strong and independent. Nakayanan ko kahit bata pa ako noon. Nakayanan ko kaya kakayanin ko rin ngayon. Kung kaya ko noon, alam kong mas kaya ko ngayon. I am stronger, I know. I can face everything alone. This pain won't kill me. Hindi ako pwedeng sumuko ngayon dahil lang nasasaktan ako. I am strong and independent. I can raise my child alone. I can give my child the life that he or she would be proud. I can do it. I can do this. I won't give up. Hindi ako magpapadala. Hindi ako susuko kahit sobrang hirap na. Nang makabalik ako sa loob ng venue, ay sinalubong ako ni Mira. May malaking ngiti sa mga labi niya na tila nangaasar, kaya matalim ko siyang tiningnan.
I can't believe you went out to date your guy even when we have an important party. Mahina, klaro at nanunoy ang tanong niya. San mo nakuha yan? Are you stupid? Inis na sambit ko, pero ngumiti lang siya ng sobrang laki. Saka tiningnan ako mula ulo hanggang paa. A lot of people here are complimenting you. Hindi nila alam na mas magaling ako. I'll prove to them that I am the best daughter of our parents. She proudly said, so I chuckled sarcastically. Go, Mira. Prove it. Huwag kang magsalita ng tapos. Baka pagsisihan mo. Sabi ko kaya tumalim ang mga mata niya sa akin. Just watch, Julia. We have a surprise. Sabi niya saka ako tinalikuran. Muli akong huminga ng malalim bago umupo sa table namin. Marami ng mga nagsasayawan. Everybody's busy. I am used with this kind of parties. Socialites are trying to be more socialites, and the powerful ones are making a lot of connections. Sa huli sila lang pa rin. Kami-kami lang pa rin ang aakyat. Mula kanina hindi ako kinausap nila mommy at daddy, na para bang wala ako dito. It's fine. I just want to go home and sleep. The little Zeus inside of me is sleepy. Napangisi ako sa naisip, at kaagad na pinagsisihan yon. He's right. Zeus is right. Growing up without a father is hard. It's really hard because I don't have both. Napahawak ako sa tiyan ko at dahan-dahan itong hinimas. But my child would be content. I will give everything to this little life. I promise. We don't need anyone. Not even his or her father. Ilang sandali pa ay tumabi sa akin si John. He's smirking really wide. Great party by the great CEO, he said. Walang emosyon ko lang siyang tiningnan na nagpahalakhak sa kanya. Nilapit niya ang upuan sa akin. I rolled my eyes at him. If you marry me, our companies will merge, he said. I shook my head. Stop it, John. I am not interested. Why don't you marry my sister instead? Inis na sambit ko. She's beautiful but you are a goddess. Sabi niya kaya napangiwi ako at umiling na lang. I requested for more desserts and John watched me eat. Hinayaan ko siya hanggang makaramdam ako ng satisfaction dahil sa kinain ko. After a while, Dad went in front. Naagaw niya ang atensyon ng lahat at tumigil rin ang music, pati ang mga nagsasayaw. He started his message. Lahat nakikinig dahil isa sa respetadong negosyante ngayon na nagsasalita sa harap. Thank you everyone for coming. Thank you for being with us on our journey, Dad said before laughing. Si Mommy naman ay nakatayo sa gitna nakatabi si Mira at proud na nakatingin kay Dad. You won't go there with them? Tanong ni John na hindi ko sinagot kasi natuon lang ang tingin ko sa pamilya ko na nasa gitna. I don't know what to feel. I am disappointed and sad. They don't acknowledge me as their daughter. Ngumiti ako ng malungkot habang nakatingin pa rin kay Daddy na masayang nagsasalita sa harap. I heard a lot of compliments for him. Dad is a great businessman. I won't argue with that. But for me, he failed. He failed as my father. My parents failed. They failed to treat me as one of their treasures. Nabulag sila sa maling akala. Who would blame a child? Why did they blame me? A lot of people envy our family. We are rich. We can buy everything we want. We can go from one place to another. Yes, this family is happy. Pero hindi ako kasama. If Zeus knew about this, he would feel sorry for me. Nakita niya kung paano ako tratuhin ng mga magulang ko, pero hindi niya alam ang rason, at hindi niya alam lahat. He said that he didn't met his father. But I think my situation was harder. Mas matatanggap ko kung hindi ako nakaramdam ng pagmamahal ng ama, kasi hindi ko siya kilala. But in my side, my parents were there, but they chose to ignore me. They chose not to love me. They showered me their money, but I don't need that. Wala sila sa tabi ko nang umiyak ako. Kasi wala akong kaibigan nang lumipat ako sa London. Hindi nila nakita kung paano ako magpuyat, kakasagot sa mga assignments ko. Kasi walang tutulong sa akin. Hindi nila alam kung paano ko pinipilit ang bata kong sarili noon na matulog. Kahit natatakot dahil walang tatabi sa akin. And I promised myself, my baby won't be able to feel that pain. Kahit wala si Zeus, gagawin ko ang lahat.
I will give my best. I will give my everything. Kahit mag-isa lang ako, I'm fine with him building a family with someone. I won't demand it because I know that I started this in the wrong way. But I can't stop hoping. If I will deliver a child, I hope someday I can introduce our baby to him. And lastly, I have a very important announcement. Nakangiting sabi ni Dad, kaya bumalik ang atensyon ko sa harap. Tumahimik ang paligid at abang na abang sa sasabihin ni Dad. Even me is curious because I don't know about this. The new CEO of Rimulya Corporation is Mira, Lorraine Rimulya. Bigla akong natigilan sa gulat. Halos lahat ng tao dito sa loob ay napasinghap at walang nakagalaw. No one clapped. Naramdaman ko kaagad ang paglingon nila sa akin. Flashes of cameras blinded me. My eyes widened. What? Again, the CEO of Rimulya Corporation is my daughter Mira Lorraine Rimulya. Dad repeated, and this time people clapped. Napalunok ako at ramdam na ramdam kong panunubig ng mga mata ko. Pilit kong hinahanap ang mga mata ni Daddy. Seriously, Dad? You embarrass me like this? Pumunta sa harap si Mira at kumaway sa lahat. Mabilis akong tumayo kaya muling napabaling sa akin ang lahat. Wala akong pinansin ni isa. Mabilis lang akong tumalikod at tumakbo palabas ng lugar na yon.